ginawa po natin yung pagdinig nito para maging bukas at kalinaw na pag-usapan ang pananapan ng magtaas sa pamasahe ng tricycle. At ito nga po, bago itong public consultation nito, ay nagsadya sa akin ang ating mga opisyalis na TODA at hinihiling nga po na magkaroon tayo ng panibagong matrix. At siyempre, kami naman po, ang inyong likod ay sinunod natin ito sa ating mayor. At kami naman po ay natasan kami magsagawa ng mga pag-sasalisik or pag-aaral para po makita natin talaga kung paano natin may sasagawa ang pagdadagdag ng ating pasahe. Gagawa ng ordinansa na ito, ito permanente ordinansa. So ito po ay magiging temporary para magandang po ang kalalabasan ng ating ordinansa. Dahil hindi naman po natin alam at hindi natin hawak ang itong nangyayari nito. So para lang po maibsan yung hirap na dinaranas ng ating mga TODA ay ginawa po natin ito ng solusyon. Siyempre, hindi naman po kailangan sa mga daigdigang crisis sa mundo ay napakalaki naging dulot sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Naramdaman ng lahat, lalo na sa sektor ng TODA. At siyempre, epektado din dyan ng ating mga nananakay. Sigurado yan. Yan ang kasunod niyan. So, meron mga lugar o barangay na nagbigay sa atin ng proposal. At sa nakita namin, medyo iba-iba ang binigay na proposal sa atin. So, ngayon, ang napag-diskusyonan ng inyong dito sa amin sa Sanggunian ay tingnan natin talaga yung draft ng pagtaas po ng gasolina. At doon po tayo magbe-base doon sa pasahe. Kailangan po kasi natin balansin mabuti kung paano po natin itataas ito dahil alam niyo kung masusolusyonan natin yung inyong karaingan, ang kasunod po nito ay yung karaingan naman ng ating mga pasahero. Dahil sinasabi nila, mas marami raw ang mga nanakay kesa sa mga nagbibiyahe. Kaya lang, sa tingin naman natin, kung mawawala naman yung magbibiyahe, malaki ang magiging epekto sa mga mananakay, di ba? So, pero ito po ang kailangan natin balansin lahat. No? Kaya hindi po kami kagad, meron kasi mga posts sa social media na keso hindi raw agad tumigilos ang LGU ng 13. No? Meron daw na para bang pinababayaan sila. Hindi naman po kasi ganun kadali ang mag-decision dito. Una-una, hindi naman natin alam kung ilang araw, ilang linggo, o ilang buwan matatapos itong problema na ito. So hindi po kami kami pasapakilos na katali ang mga kamay. No? Pero ngayon, nagbigay na sa atin ng kautusan si Mayor. So siguro ay panahon nito para masolusyonan natin. Kumbaga ito po ay pan-aid lang. Hindi po ito permanente na solusyon. Alam natin, no, ang isang kinapapahalaman natin dyan, ngayon, kung presyo nito, magdidesisyon tayo, doon natin i-base yung pagkagawa ng ordinansa. Pero alam naman natin na hindi po stable ang pagtaas ng crudo. Baka po, next week, kung mapapasa natin itong ordinansa nito, baka next week, mataas